Susunod mga kababayan. Ito yung ating pag-uusapan, no? Ano yan, Ken? Nako, ito na mga kababayan. Alam nyo ba mga kababayan na ang Davao City ay pasok sa 10 na pinakamayaman na syudad sa Pilipinas? Totoo po ba? Mga kababayan. So, dahil po dito, mga kababayan, medyo tanggapin po natin na ang Davao talaga ay pasok yan sa pinakamataas kumita sa buong Pilipinas. No? So, nasa ano po yan, no? Nasa statistic po yan na Davao City is the highest, yung pinakamataas kumita sa lahat ng syudad sa buong bansa, buong Pilipinas. Pero ngayon po mga kababayan, natalo po ng Davao ang Manila. Bakit? Kasi mga kababayan, according sa balita, Davao City po ang pinaka-traffic sa buong Pilipinas. At nung naalala ninyo mga kababayan, ang Davao City po, no, ay pang-ilan po yun siya sa pinaka-traffic sa buong Asia. No? So ngayon mga kababayan, natalo po ng Davao City ang pinaka-traffic, talo po ang Maynila. So ito po mga kababayan, Davao City most traffic in the Philippines. There's light traffic in Davao City. Ito po mga kababayan, pakinggan mo po. Ayan po ay sa Abante News Online, Brigada. Ayan, sa Brigada po yan. So ngayon mga kababayan, eto na. Ito po, Davao City as the most traffic congested city in the Philippines. According to the 2025 TomTom Traffic Index, driver lost days each year. Ito po mga kababayan ito basahin natin. Asa man ang traffic ana sa Davao, wala man, sabi ng mga taga Davao. So babasahin ko lang po yung article. Ito na. Davao City most traffic congested in Philippines according sa TomTom Say. Ayan. So Davao City recorded January 22, 2026. Ayan po yan mga kababayan, may date. January 22, 2026, Brigada News. So Davao City recorded the highest traffic congestion level in the Philippines in 2025 according to the TomTom Traffic Index. The annual report showed that Davao City ranked 12 world for 4th in Asia. Biruin nyo yan? Hayaan nyo po yan, Mamlilito Nini, bobo yan. Kita ninyo the annual report showed that Davao City ranked 12 worldwide and 4th in Asia with a congestion level of 66.2%. That indicates that travel time in the city is significantly longer compared with free-flowing traffic conditions. And TomTom reported that the motorists in Davao City lose more than 7 days each year through the traffic congestion. On average, it takes 34 minutes to travel every 10 kilometers. 34 minutes sa 10 kilometro? Nearly double the travel time when roads are not congested. The Philippines as whole posted a national congestion level of 45%, making it the most traffic congestion country in Asia in that 2025 index. This figure was higher than those recorded by India, Singapore, which both registered congestion level of 37%. Manila also appeared on the list ranking 40 worldwide and 12 in Asia, with a congestion level of 57% according to the report. So, TomTom clarified that the congestion level are calculated based on the additional travel time experienced by drivers compared with free-flowing traffic, not solely on vehicle speed. The index analyzes real-world travel data to assess how traffic conditions affect daily commutes. So ngayon mga kababayan, ito pa. The TomTom Traffic Index provide annual comparison of traffic congestion across city and countries.
focusing on delays and travel time impacts rather than infrastructure or policy measures, the report did not include recommendation and focus solely on presenting traffic data and congestion trends. So, ngayon mga kababayan, lahat na nasa Davao. Krimen, droga, shabu, kung ano-ano, patayan, tumba dito, tumba doon. Nasa Davao na halos araw-araw sa isang linggo, 2 beses sila maging headline. Akala ko ba ang Davao ay kakaiba? Pero bakit, 'di ba? Ito ang nagsabi ni Stephanie, punta ka ng Davao para malaman mo, hindi ko kailangang pumunta sa lugar na mabaho. 'Di ba? At bakit ako pupunta ng Davao? Pag pumunta ba ako ng Davao, yayaman ba ako? Baka maging addict pa ako diyan. 'Di ba? At baka maging drug lord pa ako. 'Di ba? Hindi na. At baka magiging bugaw pa ako diyan. At saka mga kababayan, sa totoo lang, ano pong pupuntahan natin sa Davao? Magbigay po kayo ng isang tourist spot para puntahan natin doon. 'Di ba? Pupunta ko ng Davao, baka pagpunta pa ko doon, malason pa ako diyan sa fake news, 'di ba? Sabi ni Ma'am Emily Bermijo. 'Di ba? Diyos ko, baka magiging fake news pa ako niyan pagbalik ko dito sa lugar ko. Alam mo, Stephanie, kung ako fake news, di sana wala sa balita yan. Ikaw nga, papupuntahin mo ako ng Davao, tanungin kita, anong lugar sa Davao na pwede kong pag-istihan na matutuwa ako? Magbigay ka ng isa. Sige nga, magbigay ka ng isa na lugar sa Davao na pagpuntahan ko matutuwa ako. Diba? Magbigay ka ng isang lugar sa Davao na mapuntahan ko na matutuwa ako. Magbigay ka ng isang tourist spot sa Davao na ikakatuwa ko. Para sabihin mong pumunta ka ng Davao para malaman ko. Magbigay ka ng isa. Diba? Tapos ngayon sabihin mo, wag kang pumunta ng Davao dahil bangag ka. Putang ina mo. Hindi mo masagot. Magbigay ka ng isang lugar sa Davao na masaya na papupuntahan ko at hindi ako uuwi at magtagal ako doon ng 1 taon or kahit 1 buwan man lang. Di ba? Hindi mo masabi? Mga DDS. Di ba? Tapos ngayon sabihin mo, puro ka fake news. Magbigay ka ng isa. Magbigay ka ng isang lugar sa Davao na pwede naming puntahan at matutuwa kami. Isang tourist spot sa Davao City, ha? Huwag mong idawit yung sa Davao del Sur, Davao del Norte. 'Di ba? Magbigay ka ng isang lugar sa Davao, na masaya, maganda. Sa Davao City. Huwag yung idama yung Davao del Sur, Davao del Norte. Hindi na parte ng Davao City yun. Diba, Mami G? Alam mo, sa totoo lang, Stephanie, hindi ko na kailangan pumunta ng Davao kasi nakapunta ako dyan, ultimo sa airport nila, may pukyutan. Diba? Diyos ko naman, mga DDS. Tapos ako sabihan niyong fake news. Kayo nga yung nagpakalat na si PBBM tinakbo ng hospital samantalang nasa palasyo lang naman siya chinek up. Diba? Diyos ko naman. Huwag niyo nang i-ano yung Davao, ipagyabang. Bakit? Ultimo nga traffic sa Davao, hindi masolusyonan ni Basti. Tignan ninyo. Tignan ninyo kung sino pa ang naghanap ng paraan para masolusyonan ang traffic sa Davao. Si PBBM pa. Kita nyo mga kababayan, si PBBM pa ang naghanap ng solusyon para masolusyonan yung traffic dyan sa Davao. Ipakita ko sa inyo, ha. Ito, Davao City. Ito, ha, mga kababayan. Ito po. Kita nyo? Ayan. Ayan yung project na yan na binutasan ng bundok.
para hindi para hindi na mag-traffic dyan at yung isang oras na biyahe nyo ay 30 minutes na lang. Kita nyo yan? Tapos sasabihin nyo ngayon, project ni Digong yan. Project ni Marcos yan. Yung tulay nga na si Sara, si Basti, saksi kung paano mag-cutting of ribbon si PBBM, inaangkin nila na kay Digong daw. Diba? Tandaan nyo, 2026 nagagamit na yan. Yung kalsada na binutasan yung bundok, si PBBM pa. 'Di ba? 2.3 kilometers southbound tunnel. Eto hanapin natin kung si Digong ba talaga, project ba talaga ni Digong 'yan. Eto. Pakinggan natin. Mga kababayan, hanapin natin kasi may resibo tayo 2.3 kilometers southbound tunnel ng Davao City, kaninong project? Ito na, mga kababayan, basahin natin Ito po, Davao City Bypass Tunnel North Portal. Ayan po siya Buksan natin kung kaninong project yan. Dito tayo, mga kababayan, buksan natin kung kaninong project yang South Bypass Tunnel North Portal. Ito na, mga kababayan. Buksan natin. Ito. Nang malaman ninyo. Ito. Davao City. Ayan, Davao City. Actually, ano to mga kababayan tawag dyan, parang may gumagalaw siya Sa iPhone, may ganyan sa iPhone Yung ito, Davao City, may butas dyan. Ayan yung tunnel. Dyan lulusot. Galing ka doon, tatawid ka dito. Ayun yung city. Dito kasi ilalim ng lupa dadaan. Lulusot ka sa kabilang bundok. So ngayon mga kababayan, ito siya, may article po yan. Basahin po natin New Davao City Bypass Tunnel North Portal 2.3 km twin tube. Double lane road mountain tunnel from Barangay Waan North Portal to Barangay Matina, Buaw, Biaw ba pagbasa nito? South Portal. So, dito sa comment section, mga kababayan, meron po siyang, tawag dito, meron po siyang, wait lang, nawala. Ito tunnel portal. Ayan. Dito po nakalagay DPWH. Kita ninyo, si PBBM pa ang gumawa ng solusyon para masolusyonan yung traffic dyan. Kasi katagal-tagal na ni Digong, 30 years na nilang pinanghahawakan yan dyan. Wala pa rin nangyari. Ito, buksan natin. DPWH. Ayan, ito na. Ceremonial tunnel. Breakthrough marks major milestone in Davao City Bypass Project. Ayan, ito DPWH yan. A significant milestone in the Philippines government flagship infrastructure program was reached on Monday, April 28, 2025 with the ceremonial breakthrough of 2.3 kilometers northbound tunnel of Davao City Bypass Construction Project held the North Portal in Barangay Waan, Davao City. Ayan, so dito basahin natin. Secretary Bunuan expressed deep appreciation to the government of Japan through JICA. Ayan. For their technical expertise and continued support. He also commented the dedication to the DPWH Unified Project Management Office or UPMO. Operation led by Senior Undersecretary Emil Sadain and contractor Shimizu Olticon Taneka. Joint venture and consult Nippon Engineering, Katahera Engineers and Pelkui Joint Venture. So dito nakalagay mga kababayan, ang project po ay using the new Australian tunneling method or the sequential evacuation method. The project twin tunnel will be longest mountain road tunnels constructed in the Philippines.
Breakthrough Light Synergy Philippine-Japanese Corporation and integration of cutting-edge tunneling technology with local engineering expertise. The Davao City Bypass target for full completion over 2028. No? So nakalagay dito mga kababayan na project po ito ni PBBM sa kanyang Build Better More project, no? By Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Naku mga kababayan, kay PBBM na project, hindi kay Digong. 'Di ba? Klaro? Biruin ninyo ang yabang-yabang ng mga Duterte diyan, tapos yung traffic di masolusyonan. Tapos si PBBM pa yung gagawa. Tapos yung mga bus daw, pera daw ng Davao City ang ginastos doon. Tanga, inutang yun. Natural ang magbayad doon, Davao City. Pero hindi po project ni Basti yan. Project ni PBBM yan. Diba? Ang hilig ninyo mga angkin. Pati yung tulay, kahit si PBBM, si Sara, si Basti, ang nag-cutting of ribbons doon, sila tatlo, sasabihin kay Digong. Oh, Ma'am Lilito Nini nawala. Kasi mga bobo yan eh. 'Di ba? Kita nila to, sasabihin nila fake news ako. Nung binasahan natin dito galing sa DPWH, ayun nagwalaan. Saan napunta yung 51 billion Kent? Ayun nga, Ma'am Silpa Glory. Sabi nga ni Congressman Terry Ridon at ni tawag dito Tinio, no, ng teacher party list, teacher party list, ay yung 51 billion daw na minsan daw dyan sa 80 ka project, merong doble-doble ang budget sa isang proyekto lang. Merong 2 proyekto sa isang lugar lang. Tapos minsan may nagawa, merong hindi nagawa, tapos minsan doble-doble pa ang binayad sa kontraktor. Minsan halimbawa isang tulay lang, 2 kontraktor, 2 pondo, isang tulay, minsan tayo, minsan wala. Yun ang sabi ni Terry Ridon. Malalaman naman natin yan mga kababayan kasi ifa-file po naman yan ni Trillanes. Ay, nasabi ko pa. 'Di ba? Ifa-file din naman yan ni Sentry. Tapos na yung final niya kay Sara nung nakaraan eh. 'Di ba? So ngayon mga kababayan, antayin po natin yung para naman kay Pulong sa 51 billion niya o 49 billion ba. 'Di ba? Mga kababayan, mas malaki pa budget ng Makati City. Sa totoo lang, Ma'am Silpa Glory, mas malaki po ang budget ng Davao kaysa sa 8 sa pinakamayaman na syudad sa buong Pilipinas. No? Ang 8 pinakamayaman na syudad sa Metro Manila ay tinalo po ni Basti Duterte sa kanyang confidential funds. Gusto nyo bang malaman kung magkano ang confidential fund ni Basti? Tinalo niya. Mga kababayan, ito po papanood ko sa inyo. Malaman, Basti Confi Funds. Ayan, talo ang Metro Manila. Kikita naman natin yan dito. Ito na. Million pesos in confidential funds. The local government of Davao City spent 530 million pesos in confidential funds in 2024. That's more than the combined 483.93 million pesos spent by Metro Manila city governments that year. Manila posted the largest allocation at 120 million pesos, followed by Pasay City at 80 million pesos and Quezon City at 75 million pesos. From 2016 to 2022, the Davao City government set aside more than 2.6 billion pesos in confidential funds. Under Sara Duterte's term as Davao City Mayor, the local government's confidential spending rose sharply, increasing from 144 million pesos in 2016 to 460 million pesos by the end of her tenure. Under Mayor Baste Duterte, the city government raised the allocation to 530 million pesos in 2023, showing a 15.22% increase from the year before. It then maintained that level in 2024. This has become a national concern with Sara Duterte's use of 125 million pesos in confidential funds over an 11-day period when she was Education Secretary. Although Davao's confidential funds raise questions about scale and transparency, state auditors say it complied with existing rules on the release, documentation, and liquidation.
Kita ninyo? Ha? Kita ninyo? Yung 8 na pinakamayayaman na lungsod sa Metro Manila, umabot lang ng 493 million ang confidential fund nila sa isang taon. 8 lungsod yun, iba-ibang mayor. Pero kay Baste, 530 million, isang taon, isang tao lang yan. Isang mayor lang. Tapos, yung mag-ama na terorista na namaril sa Bondi Beach sa Australia, hindi niya alam na tumira pala dyan ng mula November 1 hanggang November 28, 2025, hindi niya alam na may terorista pala na nakatira sa syudad niya ng isang buwan. Pero ang laki ng confidential fund niya. 'Di ba? Ang laki ng confidential fund mo, pero yung mga droga nakakalusot. Saan napunta? Kaya yun lang po mga kababayan, yung ating reaksyon. Halos araw-araw na, headline na ng balita ang Davao. Wala talaga. Kaya alam nyo sa totoo lang, no? Kayo mga Duterte, kung gusto nyo patakbuhin si Sarang presidente, linisin nyo muna yung Davao. Linisin nyo muna yung Davao bago kay paniwalaan ng tao ang buong Pilipinas. Kasi si Digong doon, kaya niyang ikot-ikutin, kitoy-kituyin yung tao kaya niyang utuin Kaya niyang gawing tanga ang tao Nakikitoy-kitoy kasi ni Digong. Ngayon kasi hindi marunong magkitoy-kitoy si Sara. Bakit? Para kasi siyang tanga. Sabi nga ni Montulpo, ito, pakinggan ninyo anong sabi ni Montulpo? Dito naman tayo. Ito, Montulpo sa mga anak ni Digong. Pakinggan ninyo reaksyon ni Montulpo. Hindi ako PBBM, hindi rin ako Duterte. Kasi si Duterte, kaibigan ko, di ba? Yung old man Duterte, si Digong, kaibigan ko. Hanggang ngayon, I still consider him a friend. Ang hindi ko gusto, yung mga anak niya, mga abusado Oo, di man abusado. Abusado Si sa Pulong, di ba? Alam mo naman, abusado yan corruption, you mean, or ugali? Corruption, ugali na nanununtok, pero mo magtutukan mo ng kutsilyo yung si Sara na may kapansanan sa pag-iisip. Yun namang isa na maraming tato, hindi mo malaman dito, grabe yung tato. Si Baste? Oo, si Baste. art daw yun Mon, art. Art? Sa atin, hindi yun Ako ba? May good art na rin ako. Hindi ako PBBM, hindi rin ako. Kita ninyo? Si Montulpo na nagsabi. Kaya mga dides, huwag kayo magalit sa akin, magalit kayo kay Montulpo. Diba? Mga dides, nasaan kayo? Naasar kayo? Nagkawalaan kayo. Kaya, alam niyo yung utak ni Kent Garcia, kung bigla nyo akong lusubin, bigla nyo akong isabak sa gera, marami ako pang laban, marami akong bala. Kaya kapag sumugod kayo dito tas i-bash, mag-comment kayo dyan, comment kayo. Kasi bawat comment niyo i-search natin at ipakita kung totoo. Kasi babalik sa inyo yung mga comment nyo Diba? Ken, sabi nila tumaba daw yung mga adik noong kay Digong kasi takot mamatay. Sabi ni Gwen Collar. Ano daw? Sabi nila tumaba daw yung mga adik noong kay Digong. Saan ba sila depende po kasi yan, ma'am Anong klaseng pag-aadik po ba yan? Kung pag-shashabu, papayat ka. Kung pag-mamariwana, tataba ka. Diba? Kasi depende yan Kung magpi-fentanyl ka, hindi ka papayat, hindi ka tataba, high ka nga lang. Sabi nga ni Digong, nung nag-fentanyl siya, parang paradise daw Parang nasa paradise. Yung itutok daw niya yung kamay ganyan, paningin daw niya, may lumalabas na kapangyarihan May apoy daw Tapos minsan daw pag gumanon siya, nagkakaroon siya ng pakpak. Diba? Sinabi ni Digong yan, gusto, ito na naman, papanood na naman natin, mga DDS. Ito. Digong. Fentanyl. Ay, nako. Ay, wala dito. Ayan, Digong. Luchi Cruz.
Luchi Cruz ba yun? Valdez. Yung pag-inom nyo ng fentanyl, sabi ng mga doktor, overdose na yung pag-inom ninyo. Correct. At nakaka-addict na nga raw. At Correct. kayo raw ang number 1 drug addict. Correct. Ilagay ko lahat. Magandang feeling. Parang kang nasa... I have never been to paradise, but I've been there. Mabriso ka! Parang paradise. Yung pag-inom nyo ng fentanyl, Kita niyo yan? Parang paradise. Alam ni Digong, katikim siya eh. Ako yung itanong sa akin kay di ko man alam yan. Si Digong mismo lumabas sa bunganga niya. You have been there in a paradise. Yeah. O, tapos sabihin ng mga DDS yan, joke lang yan. So ibig sabihin pala yung sa Quadcom na yes, correct, very correct. Ako pumatay, yes, 6 or 7. Ako talaga bumaril. Joke lang yon, ay ba't nakulong? Diba? Kung joke, kung lahat pala ng bagay, ultimo hearing ay i-joke ni Digong, di yung pagiging presidente niya, gino-joke lang din pala niya yun. Yeah. O mga DDS, no? Mag-end na tayo ng live, mga kababayan. Bakit? Mga DDS, masasaktan na naman yan. Mag-iyakan na naman yan dyan. Oo, tapos magtanong, kailan ka magilit? Bakit? Nakauwi na ba si Digong? Diba? So yun po yun, mga kababayan, no? Maraming salamat po sa inyong lahat. No? Magandang gabi. Mga DDS, huwag na yung subukan na sumugod dito sa live ng mga BBM vloggers. Mapahiya lang kayo. Totoo yan. Alam nyo, kahit si Sara nga, tanungin mo anong meaning ng preamble, hindi alam. Kaya huwag kayong pabida-bida. Diba? So yun lang mga kababayan.